Sa gitna ng ingay at gulo sa Metro Manila, may isang grupo na ang layunin muling buhayin ang mga kagubatang unti-unti nang nauubos at palaganapin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Silang grupong Philippine Center for Environmental Protection and Sustainable Development Incorporated. Paano nga ba makatutulong ang mga ordinaryong mamamayan sa kanilang advokasya? Atin po itong alamin. Puno ng polusyon, puno ang solusyon. Itong kampanya ng isang non-governmental organization o NGO na dagdag sa listahan ng ating mga certified e-responders. Ito ay sa paniniwalang ang nararamdamang tindi ng init sa ngayon, epekto ng climate change sa ating mundo. The Philippines ranks the third most climate vulnerable country in the whole world. So even though maliit lang tayong bansa, pero napaka-vulnerable natin sa mga climate change, greenhouse gas emissions. Even though na relatively maliit lang yung emission natin, pero napaka-apektado tayo. And compared noon sa mga previous years, 'di ba, napaka-lush po ng mga forest natin sa Philippines. Pero dahil sa deforestation na nangyayari, ito po yung urge or parang reason kung bakit gustong-gusto naming ipinupush ang Trees for Sustainability. Dahil firstly, para ma-solve po yung deforestation in our country as well as promote biodiversity conservation, even watershed conservation, and lastly, promote sustainable livelihood po sa ating mga local community. Ang kanilang proyekto naging dahilan para mapunan ng puno ang halos 5 ektaryang lupain sa Montalban. Ngunit hindi lamang ito ang layunin ng kanilang Tree for Sustainability Project. Nais silang bigyan diin na hindi lamang tree planting ang pakay ng kanilang grupo. This month po, nag-launch kami ng Puno ang Solusyon campaign. Kung nakita nyo man po yung poster namin na puno ng polusyon, puno ang solusyon. So, napaiigting po nito yung advocacy namin na kailangan po talaga ang tree planting. At hindi lang tree planting, kundi tree nourishing programs sa ating bansa. And kung may experience po natin, alam ko lahat naman tayo apektado ng sobrang init, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So dito pumapasok yung halaga or benefits po ng mga punong itinatanim natin. So most specifically dito sa Metro Manila, nababawasan po or syempre alam po natin yung mga carbon emissions ng mga sasakyan, ng mga factories and others. So dito pumapasok yung role ng trees. So they sequester carbon dioxide. So mapapansin po natin kapag nandito tayo sa mga mapunong lugar, mas mababa yung temperature compared sa open area na puro building. At sa darating na Agosto, ang probinsya ng Laguna naman ang kanilang tataniman ng mga puno. Ito pong Sinoloan Forest Park is part ng Sierra Madre. So alam po natin yung role ng Sierra Madre sa mga sa typhoons po, sa mga bagyo, and we really need to protect it kasi it protects us. So hopefully, ma-reforest po natin, ini-aim po natin ma-reforest ang 10 hectares naman po sa Sinoloan, Laguna. So we really need your help as individuals. We really need help of the industries, the government, and others. Batid na kanilang grupo ang malaking pangangailangan ng Metro Manila. Kaya naman, kanila rin isinusulong ang urban gardening sa mga komunidad. We know na limited na po yung areas natin sa Metro Manila. Kaya dito po pumapasok yung halaga or yung urge ng mga government or government, lalong higit yung mga pagpapalawak po ng green spaces within the city. So meron po tayong Arroceros Park, kung kayo po ay familiar, meron po sa Quezon City Memorial Circle, Ninoy Aquino Wildlife, pero we promote or we urge them to have urban gardening. So yung alam niyo po yung mga plantito. So mahalagang pong action yon or mahalagang step para din ma-promote yung environmental awareness po sa ating mga community po. Malaki ang kanilang paniniwalang bawat individual may maaring maging ambag para lumago ang inisyatibong ito. Na walang maliit na aksyon, basta nagtutulong-tulong tayo para mapangalagaan ang ating kalikasan, is napakalaking bagay na po yun. Hindi lang para sa ating kalikasan, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Nung
nag-launch po kami ng Puno ang Solusyon, hindi po namin ine-expect na ganito kalaki yung boom or yung pagtanggap ng mga netizens natin sa social media. And ginagawa po namin tong advantage para mag-inform po ng mga kung paano natin mapapangalagaan yung environment, kung ano ba na simpleng tao, paano ba makakatulong sa environment. Sa ating pong program na Trees for Sustainability, pwede po kayong mag-donate, mag-volunteer or mag-sponsor po ng ating mga puno. So, ang Trees for Sustainability po, mostly hindi po namin siya nire-refer as tree planting. We refer it as a tree nourishing program. So we go beyond just planting trees. We want to nourish trees until they attain sustainability. So by donating, by sponsoring, by volunteering with our program, ine-ensure po namin yung survival rate ng puno for at least 3 years. So unlike po sa mga hindi po ito usual tree planting na kapag tinanim natin, wala na tayong alam kung anong nangyari sa tinanim natin. Pero we make sure that we monitor by partnering with local communities po. So, hindi lang sapat na informed tayo or well-aware tayo. We need to make an action to help the environment as well. Ngunit higit sa pagtatanim, kanila ring isinusulong ang ilang pang pamamaraan upang patuloy na mapangalagaan ang ating kalikasan. At yan ay magsisimulan mismo sa ating mga tahanan at komunidad. All through the years po, marami ng projects na involve po ang PSEPST. Mainly, nakikipag-partner po kami sa mga governments and even private institution, and one of which is GPP for QC, so Green Public Procurement po. And even Marine Litter, Sustainable Diner, UNDP-ACE project po. So, we partner with most specifically government na nagpupush po ng green public procurement. Panawagan din nila ang patuloy na maging mapanuri ang mga consumer, lalo na sa mundo ng social media. Dahil na rin sa dami ng kumakalat na misinformation at disinformation. We need to remind them to keep an open mind. And as a technical source of information, hindi po tayo basta-basta dapat mag-inform, kundi nang walang basis, of course. We need to research. And I am a previous research assistant po dito sa organization na to. And crucial po talaga na meron tayong mga basis sa mga information na to. Hindi pa huli ang lahat kung tayo'y patuloy na magmamalasakit sa ating kalikasan. Ito mensaheng nais iwan ng kanilang grupo. Hindi pa po huli ang lahat para gumawa ng aksyon, para matulungan po ang ating kalikasan at ang masecure po ang greener and sustainable future ng next generation. So you can be part of the solution. Puno ang solusyon, pero tayo pa rin ang solusyon. So tayo pong lahat ay magsama-sama para maprotektahan po ang ating kalikasan. Hindi lamang sila bahagi ng ating kalikasan, madalas sila ang ating nagiging sandigan. Lalo na tuwing iba't ibang kalamidad ang bumabayo sa ating bansa. Huwag natin silang hayaang mawala o masira. Isang puno man o isang kagubatan. Puno man ang polusyon, puno ang solusyon. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25. Lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.